Mhm. Walang music. Sa katotohanan. So talagang dapat ang taong bayan magising na sa katotohanan para gamitin na ng kapangyarihan ng taong bayan na sisantihin na itong presidente ito. Matagal naman kaming gising na sa katotohanan. Oo, gising kami sa katotohanan. Alam namin na si Digong salot sa bansa. Nagising na kami sa katotohanan, huwag kang mag-alala. Oh. Dahil nagising kami sa katotohanan, suportado namin yung Pangulo. Huwag mo kaming diktahan, huwag mo kaming utusan kung ano yung dapat namin gawin. Kami yung nakakaalam. Kami yung masusunod. Hindi ikaw, putang ina, sino ka ba? Bakla ka, pukin ang ina mo ka. Ha? Bakla ka lang na hayop ka, tarantado. Oh, isang baklang magnanakaw na tulad mo, papaniwalaan namin. Pang-ina, hambalusin kita ng tubo dyan eh. Putang ina mo ka. Sino ka? Para utusan kami. Sino ka para magsalita dyan? Sino ka para pilitin kami? Gawin kitang punching bag ng hayop ka eh. Hariruke, mamatay ka na sana. Oh, mamatay ka sa inggit. Oh. Siyempre, inggit na inggit oh. Ang ina mo. Yung inggit mo, gagawin mo pa kaming kasangkapan. Para lang suportahan yung putang inan yung pinaglalaban. Ha? Hayop ka. Supot ka. Ito gagawin pa tayong kasangkapan itong putang inan to. Oh. Wala kaming pake sa pinaglalaban ninyo. Huwag mo kaming diktahan. Huwag mo kaming utusan. Oh. Tamaan ka sana ng, karma. Dahil siya ay presidenteng walang silbi. Oh, walang silbi sa'yo. Walang silbi. Bakit? Bistado yung kasinungalingan mo eh. Bistado yung plano nyo niya pabagsakin ng Pangulo. Dahil hindi kayo nag-success, ang tingin nyo walang silbi. Hindi kayo umubre. Oh. Di kayo yung walang silbi, putang ina mo. Magtataka ka ha? Bagamat tumaas, hindi ganun kataas. Dati, ang presyo ay mga 190. Ngayon, 210 ang presyo no, in euros. Nakapagtataka nga na ang presyo ngayon ng diesel sa Pilipinas na 170, mas mataas pa kaysa sa presyo dito. 170 na ba yung diesel? Ang alam ko, nung isang araw, 150 pa lang. 150? Bakit 170? Overpriced ka naman, putang ina mo ka. O sige, ganito. Kasi buong Pilipinas, nagtaas talaga yung presyo ng gasolina. Ang gawin mo, bili ka doon sa ibang bansa. Halimbawa, yung bintahan nila doon sa ibang bansa, nasa mga 140 or 130 yung diesel. Oh, bili ka doon. Bili ka doon. Tapos, nakabili ka ng 140 per liter, 140 or 130 per liter. Ngayon, pag uwi mo ng Pilipinas, dalhin mo yung diesel na yan, ibenta mo na 100. Oh, ibenta mo na 100. Diba? Kasi mahal, diba? Walang magagawa ang presidente ng Pilipinas kung nagmahal doon. Kung 140 per litro ang diesel doon, binili mo doon, alam ka namang ibenta mo dito ng 100, putang ina mo. Wala na, baliw na to. Kung ako lang po'y kumakatay ng tao, unahin ko to si Harry Roque. Oo, kakatayin ko to. Ang ina. 211 lang. That means it's roughly 140 pesos. Ang tanong, pareho namang walang natural na, walang native na petroleum products ang Austria at ang Pilipinas. Bakit sa Austria, ang laki ng baba ng presyo ng diesel at napakataas ng presyo sa Pilipinas, no? So talagang dapat ang taong bayan magising na sa... Magising. So anong gagawin? Anong gagawin ng taong bayan? Manggugulo. Tuturuan mong manggulo. Para gagawin mo silang kasangkapan para manggulo. At kapag nakulong, tutulungan mo ba? Putang ina mo ka, hindi mo nga matulungan yung sarili mo. Hayop ka, putang ina mo. Buisit.
katotohanan. Kung hindi pa sapat ang mga pangungurakot sa flood control projects, kung hindi pa sapat yung pagiging wala sa tamang pag-iisip at pagkakaroon ng bisyo ng ating presidente, siguro naman itong pagtataksil na ginagawa nila sa taong bayan na hinahayaan na maghirap ang taong bayan sa panahon ng abirya ay ito ng dahilan para gamitin na ng kapangyarihan ng taong bayan na sisantihin na itong presidente ito dahil siya ay presidente. Tagal nyo nang pinapanawagan yan. Wala namang nangyari. Diba? Wala. Sisantihin? Nasisanti ba? Wala. Hindi taong bayan ang galit sa administrasyon ng PBBM, kundi kayo lang ng mga fake news peddlers. Kasi hindi nyo kayang labanan sa katotohanan na sinasabi nyo, kaya ang ginagawa nyo, nag-fake news na lang kayo. Madali kasi mag-fake news madali mag-fake news. Nakita ko nga si Harry Roque, may chinuchupa sa Hague nung nakaraang taon. Di ba? Dali lang. Pinagsabay niya yung tatlong lalaki. Di ba? Pinagsabay niya. Dali lang, di ba? Presidenting walang silbi. So ayan, wala daw silbi si Digong, sabi ni Harry Roque. Wala daw pong silbi, no? Etong si Dutae. Kaya kayo mga pre, ang tatanungin. Sino kayang walang silbi? Si PBBM o si Digong? Paki-comment nyo po para mabasa natin yung inyong mga reactions dyan, no? Kasi ako, ang tingin ko talaga, yung walang silbi, si Digong. Diba? Ang walang silbi, si Digong at yung anak niya. Ha? Sino yung anak niya? Walang iba. Walang iba kundi itong si... Basta lahat, mga walang silbi, mga anak niya. Number 1 si Sara, Pulong. Yun, mga walang silbi yan. Diba? Mga kinulang po sa... May utak naman siguro, no? Pero ginamit po nila sa kasamaan. Diba? Ginamit po nila sa kasamaan, mga pre. So ngayon, pag-usapan naman po natin itong si Sara. Diba? Kasi puro palusot po yung ginagawa nito, no? Oo. Alam nyo, kung walang tinatago itong si Sara Duterte, bakit natatakot pong imbestigahan? Diba? Bakit natatakot imbestigahan? Wala palang problema, wala kang ninakaw, sabi mo. Diba? Malinis ka, pero bakit takot ka? Inuutusan pong pa si Gloria na maging House Speaker para iligtas ka. So, anong ibig sabihin nun? Natatakot ka. Diba? Baby Leonora, salamat po sa pakulay, ay natatakot. Gusto isinusulong nila na maging House Speaker si Gloria Macapalang Ulo. Pero, kung talaga, para iligtas daw, si Inday. Ay anong ibig sabihin yan? Naduduwag. Natatakot. Diba? Sabi niya nun, wala akong okay lang, pabor nga daw siya sa impeachment Pero nung nandyan gulat ako, yung mga DDS vloggers nag-effort naitigil na daw yung impeachment, pati yung lawyers ni Sara Duterte. Ay, akala ko hindi takot. Ay, are. Akala ko matapang. Pero sa salita lang pala. Akala ko maangas. Pero, ano pala, yung agila, sisiw lang pala. Agila ng Davao, sisiw pala. Hindi pala talaga agila. So, wag niyong i-claim na agila yan. Sisiw lang, kung sisiw lang naman pala. Diba? Nakakahiya. Sa mga pictures ninyo, nilalagay nyo si Sara Duterte ang agila ng Davao. Pero ang tingin namin dyan kay Sara Duterte, siya ay isang basang sisiw lamang. Jocelyn, para shoutout po sa lahat ng viewers natin. Magandang gabi po. Ay wag maging mayabang. Ngayon, yung pagiging buhaya ni Sara Duterte, ipinapasan niya sa mga kalaban niya. Kasi kesyo ito daw, buhaya, ito buhaya. Pero yung nagtuturo mismo buhaya, si Sara Duterte mismo buhaya. Bakit? Ano pong kulay ng buhaya? Kulay green.
Anong kulay ni Sara Duterte? Kulay green. So, ibig sabihin, si Sara Duterte po ang buhaya. Okay? Dahil yung kanilang yaman, hindi nga niya maipaliwanag. Diba? So, kayo na po umusga. Anyway, yun lang naman ang ating reaksyon bago po tayo magtapos. Ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Siyempre, share this video mga pre. So, magandang gabi. Abangan niyo po mamaya yung mga uploads natin. Ayan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe.